Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong i-share na video dito. Ito'y padala sa akin at sabi nila ay meron silang mga nakuhang gold bars at naghanap sila ng mabintahan ito. Kaya atin tingnan kung talagang totoong gold bars ang mga ito. At kung sakaling hindi man dahil sa maraming nag-circulate na mga piging gold bars, ay meron tayong makukuhang aral at malaman natin kung alin at ano ang totoo sa gold bars. Narito ang video atin panoorin. Sir, ito na lahat sir, yung sinasabi mo sir na videohan lahat yung bagay. Ito na sir, 12 piraso ito sir. At saka ito yung nalinisan namin. Ito yung nalinisan namin. Aba, ang dami, no? 12 ka gold bars. At pag nilinisan ay medyo magmukhang ganito. Pero hindi siya gaanong makintab. So, hint na kaagad yan. Dahil kapag ang ginto, kapag nalinisan ay talagang pantay ang kulay. At kulay ginto talaga. Hindi ganyan na medyo merong parte na maitim-itim, merong hindi. Kasi pag nalinisan ang gold, ay walang pantal-pantal yan. Pareho yan kasi 18 to 22 carats ang mga gold bars. Kaya dapat makintab. So isa na agad yan na palatandaan na ingat na kayo sa inyong mga transaksyon. At napansin nyo ba ang mga engraving din ay instead na engrave ay nag-emboss siya. Ibig sabihin hinuhulma ang mga ito. Nag-emboss ang mga litra instead na engrave. Kasi ang mga gold bars ay pinapuncher yan. Kaya engrave ang resulta ng mga numero at mga serial number nito at kanyang mga logo. Sa dito nakikita natin, baliktad, nag-emboss ang mga litras. So hindi tunay ito. Okay, patuloy tayo. Ito. Pero yung hindi namin nalinisan, ito sir, maitim sir, kaya tinapyasan na lang namin sir. Okay, so yan na naman. Hindi naman itong cause ng pag-itim ng gold bars ay dahil sa alkitran. Binabalot yan ng alkitran. Diyan hindi yan alkitran Parang pintura lang siya, manipis siya. Kaya hindi siya legit. Isa yan sa pagkilatis na hindi legit na Yamashita gold bars. Ang Yamashita gold bars ay binabalatan niya ng alkitran. Kapag nakakuha kayo, binabalatan, hindi yung manipis na parang pintura lang na itim. Hindi ganyan. Alkitran talaga ang binabalot sa mga gold bars. Kaya nga hindi mahalata na gold bars kasi makapal ang pagkabalot ng alkitran. Isa pa ang mga tinatawag na duri bars ng Hapon ay mga tinunaw kasi yun galing sa mga alahas. At malalaki na ang size ng duri bars. At mabibigat na ito. Hindi ganito na standard to Nasa 6 kilos ang mga ito. Standard ito na size ng mga gold bars. Ang sa Hapon ay hindi na standard. Kasi nga tinutunaw nila yung mga nananakaw nila, nakukuha nila ng mga alahas at ginawang 20 kilograms. Minsan na merong 15 to 20 kilograms malalaking gold bars. Dudublihin or triplihin ng ganitong mga klaseng gold bars. At karamihan doon ay wala ng mga marka na trademark kasi tunaw Pero merong mga serial number na nakapuncher na serial number kasi nilagyan nila ng numero. Pero hindi ganyan na merong mga marka na Sumatra, Burma, Java, hindi ganyan. Walang nakalagay na 99.99. Wala kasi duri bars, bagong tunaw lang yun nung panahon ng giyera.
Kaya walang mga marka-marka na ganyan na Sumatra, Java Gold Bars, ah, at 99.9 finest gold. Walang ganyan. Numero lang, serial number lang. Okay, kaya ito pa, itong sa kanto, itong tinapyas nila. Ganyan talaga ang modus ng mga iyan. Kapag nagbenta sila ay tinapyasan ng gilid ang kanto. Minsan ang kanto ng gold bars ay totoo. Nilagyan talaga nila ng ginto na konti ang kanto para kapag ipaasay ay totoo na gold ang maasay ng nag-aasay. At diyan mangyari na mukhang bibilhin na siya ng binintahan kasi tunay nga na gold yung naasay. Kasi nilagyan nila ang mga kanto ng gold. At kung barina naman ang pag-usapan, meron ding portion sa gitna ng gold bars na nilagyan nila ng totoong ginto. At yun ang barinahin nila. Kaya sila ang nagbabarina, hindi yung bumili. Kaya kung kayo bibili ng gold bars, kayo na mismo ang magbarina para hanapin nyo. Huwag sa gitna kasi diyan nila nilagay. So, barina kayo sa mga unexpected na area ng gold bar na hindi iniisip ng nagbenta na doon ka magbarina. At ang style nila dyan ay didiktahan ka eh. Sasabihin nila sa gitna mo barinahin sir. Kasi nasa gitna ang totoong gold sa mga gold bars na binenta. Okay, patuloy tayo. Yun yung natapyasan namin. Kaya maitim. At saka meron din kaming hinati dito sir. Ito yung nahati. Ayan, so yung hinati na yan, kung nakita nyo yung kulay ng hati hindi ganong ano talaga siya, tinatawag na tiger bronze, hindi siya ginto. At saka nakita nyo yung mga litra na nakalagay hindi ganong magandang pagkagawa, kaya halatado siya na talagang ginawa. Ngayon ang bilib lang ako sa gumawa niyan, ang dami-daming bronze na ginamit, di ba? Saan kaya nakabili ng makakapal na bronze? Talagang namumuhunan din sila. Ang isang piraso niyan siguro, ang halaga niyan sa bronze ay nasa 500 pesos siguro ang isang piraso niyan. Kasi ini-engrave pa nila naka-emboss. Ayan, kaya magaling ang gumawa niyan kasi ang dami-dami. Pero hinuhulman na nila yan, siguro tinutunaw nila ang bronze and then binuhos sa hulmahan. Kaya uniformado ang mga gold bars. Magkapareho ang marka at ang lagay nito. Okay, meron tayong balita dito na actual report sa Davao City. Noon pa ito na video pero at least makikita nyo na totoong merong mga transaksyon at modus ang mga grupong ito. Panoorin natin. Human makadawat og taho ang kapulisan gikan sa usa ka concerned citizen nga aduna kunoy upat ka mga individual nga namaligya og mga gold bars sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Hinungdan nga gilayong nagpahigayon og entrapment operation ang Cagayan de Oro City Police Mobile Force Company. Sa maong operasyon, sikop ang upat ka mga individual nga nailhan sila Ray Naranjo, Jonali Likawan, Gerson Likianan ug Jimel Humunlay. Silang upat nagpaila kuno nga mga miyembro sa Ganghaan Landless Association o GALA kinsa ka pamaligya og gold bars sa sidlakang bahin sa Misamis Oriental ug Bukidnon. Eto, diyan na portion Bukidnon. Marami diyang gumagawa ng mga ganyan na picking gold bars. Pero bilib din ako sa hulmahan nila Itong Cambodia gold bars naman ito. Iba yung kanina, ibang ibang may-ari. Ito iba din ang may-ari nito. Nakita nyo may nakalagay na EU pero hindi pantay yung letra na EU Dapat pantayan. Tapos Cambodia. Okay, so yan yung mga Cambodian gold na hindi sa hapon. Yan yung gold mismo na disenyo sa Cambodia noon
At hindi yan yung mga gold bars ng Hapon. Merong mga nakuhang gold at gold bars sa Cambodia, pero pagdating sa Pilipinas dahil maliliit, tinunaw muli ng mga Hapon at malalaki na ang ginawa nila. Sabi ko kanina, estimated 15 to 20 kilograms ang mga ginawang gold bars. Dory bars yon, iba't ibang carats kasi halo-halo ang gold. At walang marka na ganyan na merong 5 star tapos Cambodia EU 99.9. Walang ganyan, numero lang, yung pinanser lang nila yung mga numero. So hindi ganyan. At saka hindi manipis na pintura, kundi alkitran talaga ang nakabalot. Okay, so ayan, nakita nyo na mga baka ating ibang mga mahilig sa ginto, ng mga katiyets, baka may lalapit sa inyo at least nakikita nyo itong mga peking gold bars na ito. Patuloy tayo. Magdala sila og tinuod gid nga bulawan nga kanang coins. So ilang ipakita, ilang kiskisan. So diya dayon maingganyo ang mamalitay nga pagbaligya sa bulawan barato ra pod. Nakuha mismo sa posisyon sa mga dinakpan ang marked money o ang duha ka mga giingong peking gold bars, tulo ka mga cellphone o mga ID. Organize ni sila, magkontak-kontak lang ni sila. Grupo ni? Grupo ni sila. Grupo ni Wala sila. ba name ilang grupo? Napa na sila kauban. So amo pang ETI karon sa opisina kung kinsa to sila para pong ma-appeal po namo og kaso pod sila. Mag-atubang og kasong paglapas sa Presidential Decree 1689 o ang Syndicated Estafa on alleged fake gold bars. Ngayon, okay. Ngayon mga kababayan, bakit merong naluloko pa rin dyan na i-scam? Kasi ang ginto ay ano talaga yan? Ano siya sa mata ng tao kapag nasilaw ka sa ginto ay madali kang maganito, ma-scam. At yung mga gold bars na yan ay napakadali lang naman ibenta yan. Diba? Bakit magdadrama yung nagbenta na mahirapan daw sila ibenta kasi natatakot sila at baka lukuhin daw sila, sila yung manluloko eh. Kaya yung mga ganyan na mga awitin ay huwag na muna kayong maniwala dyan. Pag may nagbenta sa inyo ng gold bars ay sabihin nyo na wala kayong pera. Kasi kung sabihin nyo na meron or kapag hindi kayo iimik ay sisigihin kayo eh. Pursigihin kayo. Kaya ang pangalawang hint na peking gold bars talaga kasi walang magpapakita ng gold bars. Kasi ang mga nakakuha niyan nang ibenta nila yan ay kanilang tinunaw muli at niliitan, resizing, ginawang mga nuggets na parang hulen lang ang laki, parang julen. So kanyan, kapag nakakuha kayo ng gold bars, tunawin nyo. Gawin yung mga nuggets para sabihin galing sa mina, galing sa minahan. Huwag kayong magbenta ng natin yung gold bars. Kasi kahit na makita kayo ng kapulisan ay pwede kayong hulihin eh. Kasi saan nyo nakuha yung gold bars. At saka alam na natin mayroong batas ang Pilipinas about treasures. At kapag sinabi nyo na Yamasita, naghukay kayo, ay automatic hati yan sa gobyerno. At masakit sa mata yan, kaya pusas ang dating yan. Pusas sa nakakuha kahit na totoong gold bars. Kaya kapag may gold bars kayo, tunawin nyo. Resize into nuggets, maliliit, parang mais. Parang butil lang, ganyan. Butil ng mais, ang laki. Pwede na yan. At saka nyo ibenta sa mga buyer sa gold. Sabihin nyo, nagmimina kayo. Okay, at kapag may lalapit sa inyo nga na gold bars, ay siguradong hindi tunay yan. Walang lumalapit na nakakuha ng Yamasita gold bars. Walang lumalapit sa mga tao kasi ayaw nga nilang malaman na nakakuha sila. Kasi napakadelikado. Isang gold bars lang, 18 million na eh. Isang gold bar na 6 kilogram. Kasi ngayon, ano na eh, 5. Ang gramo ay 5,000 na eh. Kaya 5 times 6, 30 pala eh. 30 million na ang isang isang barita na standard 6 kilograms, 30 million. Napakalaki. Napakalaking kayamanan. Alright.
Tapusin natin ang balita with Tonying. Babala po at baka mabiktima kayo ng grupong nag-aalok ng pekeng gold bars. Yan ang magang balita ni Rafi Santos. Sa unang tingin, aakalain mong tunay na gold bar ang nakumpiska ng Caloocan Police kagabi. Pero dahil sa isang naunsyaming transaksyon, napag-alamang peke pala ito. Ayon sa kwento ng biktimang si Elvira Ramos, nilapitan umano siya ng sospek na si Maylene Marinay at inalok ang ginto sa halagang 2 milyon kada bar. Nag-aayos na daw sila ng sospek at nagkasundong magkikita sa isang palengke sa barangay Maypaho. Dala ang 100,000 pisong down payment. Nakipagkita si Ramos sa sospek at sa 2 kasama nito. Nang iabot niya ang pera, ibinigay sa kanya ang gold bar. Pero nang suriin ni Ramos, nahalata niyang peke ito. Usapan namin, sasama siya sa office. Aba, biglang kumaripas na yung 2 ng takbo. Nung hinabol ko na sila, sabi ko, nagsisigaw na ako. Sabi ko, harangin niyo, harangin niyo. Agad nakahingi na sa klolo at nahuli si Marinay. Pero nakatakas ang 2 lalaking kasama nito. Ayan, so kumaripas ng takbo. Ito, tingnan natin tong kaputol, oh. Ayan. Parang kamukha ng sa unang video natin, di ba? Baka magkasama lang ito na grupo. Ito, dito. Ayan. Di ba may pinutol din sila diyan? Tingnan nga natin yung pinutol. Ito yung pinutol eh. Ayan, oh. Ito, pinutol. Parang ganon din ng mga disenyo na gold bars, di ba? Sigurado, taga-ano rin to eh. Diyan sa may Misamis at sa Bukidnon. Diyan talaga yung maraming mga ganyang gold bars. Nakapagtataka. Kaya nasisira ang ang image ng mga treasure hunter dahil diyan. Kasi sinasabi nila na treasure hunter sila, nakahukay daw sila. Kaya maniniwala ang iba dahil nga treasure hunter, pero yung pala gumagawa na lang ng gold bars para makapanloko. Naku, hindi ka makakatulog niyan eh kasi naluloko mo ang tao. Tsaka hahanapin ka talaga ng mga kapulisan yan kung nangluloko ka, kaya liliit ang mundo mo. Kaya kung tayo yung mga treasure hunters, huwag tayong gagaya sa mga ito. At huwag tayong meron kasi akong subscriber noon na pati ako kinontak niya kasi meron daw nakuha na gold bars ang kanyang mga kaibigan. Sabi ko hindi yan totoo. Kasi kung makakuha ka ng gold bars, hindi mo na yan ipagsasabi pa. Secret to the grave ang ganyan. Sikreto hanggang kamatayan yan, hindi yan ipagsasabi. Napakadelikado yan. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga